Chapter 19. Han, can Elle come inside? Tanong ni Timothy sabay katok sa kwarto niya. Sure, honey. I am wearing the dress that I will wear for our wedding. Nakangiti at masigla pa nitong wika. Pumasok si Timothy sa loob as she said. Di ba ang sabi ng mga matatanda, masama raw na isukat ang gown kapag ikakasal. Napangiwi si Helen. Ano ka ba? Tumagal na ako sa Paris. Huwag ka nang magpapaniwala sa mga superstitious belief dito sa Pinas. Wala naman yang epekto sa magiging kasal ano. Ikaw ang bahala. But, you look gorgeous in that dress, honey. Puri pa ni Tim. Really? Oh, thank you so much, honey bunch. Hinalikan pa siya ng binata sa noo. After this, we need to see your parents again, hon. Nagsalubong ang kilay ni Helen. Bigla siyang nawala sa mood. Bakit pa? Para saan? Aniya sa isipan. Kailangan pa ba iyon, Tim? Alam naman nila na magpapakasal na tayo, I know, pero sa tingin ko, kailangan nating hingi ng basbas nila for the marriage. Hindi nagpadala sa inis niya si Helen. Bagkus, sinubukan niyang amuhin ang binata. Hinagod niya ang likod nito. Tila hinahaplos-haplos. Alam mo kasi, Tim. Pinaalam mo na ako sa kanila noon. We have their support since day one kaya bakit ka pa nag-aalala? Surpresahin na lang natin sila during the wedding. For sure, they'll be surprised kapag natanggap nila ang imbitasyon. Are you sure? What if? No more what ifs, honey. Hindi na tumutol pa si Tim. Hinayaan na lang niya si Helen na planuhin ang lahat. With or without his consent. He trusts her that much at sigurado siya na magiging maganda pa rin naman ang kahihinatnan ng lahat. Ang mahalaga ang may kasal silang dalawa. Pagkalipas ng halos isang buwan ay dalawang balita ang gumulat sa lahat. Una ay ang nalalapit na kasal nina Helen at Timothy. The invitations were already sent to those who were invited by them. Hindi nga makapaniwala ang mga magulang niya na itinuloy pa rin pala nila ito. Gustuhin man nilang magalit pa, wala na silang nagawa. Nakabalik na kasi sila noon para sa magandang balita. Mapait na pinagmasdan ni Mrs. De Guzman ang imbitasyon habang nakaharap sa kanya sina Helen at Tim. Itinuloy niyo pa rin pala talaga ang kasal despite what happened. Iba ka talaga, Helen, sarkastiko nitong wika. Yes, and you can do nothing about it, mom. Bakit hindi mo na lang kami suportahan? Naguluhan si Tim. Han, akala ko ba suportado na tayo ni na tita? I thought, Han, suportado na nila tayo. Nag-alangan lang sila nang ma-accident ka. Napailing-iling na lang talaga ang mommy niya. The wedding will all be next week according sa date na nakalagay doon sa imbitasyon. Hindi pa rin talaga sila makapaniwala. Bahala ka na, Helen. Pero kung ano man ang magiging kahihinatnan nito, huwag na huwag ka sanang iiyak sa amin ng daddy mo. We already warned you about this. Pagdidiin nito, hindi alam ni Tim kung ano na ang nangyayari. Noon naman ay full support ang mga magulang ni Helen sa relasyon nilang dalawa. Tita, bakit po ba? May problema ho ba? Sarkastikong ngumiti si Mrs. De Guzman sa kanya. Sana, tinanong mo muna iyan sa akin, Tim, bago ka pumayag na pakasalan itong babaeng katabi mo ngayon. Hindi mo alam kung anong gulo ang pinasok mo. Once you gain back your memories, pagsisisihan mo ang lahat. She warned him, Leon na lang ang huling sinabi nito saka siya umalis sa harapan ng dalawa. Nang inag ang mga tuhod ni Timothy. He's wondering if words has power. Bigla kasi siyang nakaramdam ng kaba at pag-aalangan. He looked at Helen looking so worried. Hinawakan ng dalaga ang kamay nito at pinisil-pisil. Han, huwag kang maniwala sa kanya. Sa akin ka lang maniwala. Wala kang ibang paniniwalaan kundi ako lang. Maliwanag ba? Pawis na pawis si Helena nang itakbo niya sa hospital si Xander. Nakabalik na rin kasi sila ng city ilang araw na rin ang nakakalipas. Maayos naman silang magkasama ni Xander kanina pero bigla na lamang itong nilanat ng sobrang taas. Hindi niya kakayanin iyon. Lalo pang nakadagdag ng takot niya ang mga pantal nito sa katawan. Nangayayat ito ng paunti-unti. Noon lang niya nahalata ng isang araw ay habang tinitingnan niya ang mga pictures nilang dalawa, napagtanto niya na malaki ang ikinapayat ng binata. May mali talaga kaya hindi na siya nag-atubili pa na dalhin na lang ito sa hospital.
May mababantayan ito at matututukan ng eksperto. Nasabihan na rin naman niya ang mommy ng binata kaya sigurado siya na susunod rin ito sa hospital. Nasa hospital bed na ito ngayon at nakahiga. Hindi na siya nakatulog kakabantay kay Xander. Hinihintay nila ngayon ang doktor. Ang mismong doktor ng binata. Xander, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Tandaan mo iyan. Kanina pa niya ito kinakausap kahit natulog pa ito. Hinahaplos niya lang ang buhok ng binata habang inaalala ang lahat ng mga ginawa nitong kabutihan para sa kanya. Napakabait mo, Xander. Hindi mo deserve ang ganito. Salamat sa lahat ng tulong mo, ha? Magpagaling ka dahil babawi pa ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Napatayo si Helena dahil sa pagpasok ng doktor. Kinakabahan man siya, sa palagay niya ay makakatulong kung sa doktor niya mismo maririnig ang lahat. Doc, ano pong lagay ni Xander? Nag-aalala niyang tanong. Umaasa siya na walang mabigat na dahilan kung bakit ito nagkaroon ng labis na pantal at mataas na lagnat. Hindi niya mabasa ang naging reaksyon ng doktor. Maging ito ay mukhang nahihirapan na magsalita. Ms. De Guzman, tama ba? Tumango si Helena. Opo. Alam na ni Xander ang kondisyon niyang ito. Hindi niya ba nasabi sa inyo? Nablangko si Helena sa narinig niya. Alam na ni Xander. But how come hindi man lang ito nagsabi? Kailan pa niyang nalaman? Bakit wala siyang kamalay-malay? Is it something serious para itago niya? Mas lalong lumakas ang kabog ng puso ni Helena. Para na itong sasabog sa kaba. May acute leukemia si Xander. Matagal na niyang dinadala. I just diagnosed him I guess last month. Pero nararamdaman na niya iyan matagal na. Dinadala niya na lang. But today, it gotten even worse. Hindi nakakurap si Helena sa mga narinig niya. Naramdaman na lang niya ang panginginig ng mga kamay niya. Nanlambot ang mga tuhod niya. Hawak-hawak ang naninikip niyang dibdib, hindi niya magawang huminga ng maayos. Namalayan na lang niya na tumutulo na ang mga luha sa mata niya. Para siyang nauupos na kandila, Doc, that can't be true, right? Aniya habang nanginginig ang mga kamay, I'm sorry, Ms. De Guzman. But I think kailangan ko na muna kayong iwan. Nanlulumong napayakap na lamang ng tuluyan si Helena kay Xander. Layek siya ng iyak. Nagiging iyakin na yata siya. Wala na yatang katapusan ang mga luha na ito. Hindi na yata natatapos ang mga problema na kinakaharap niya. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa kung saan gusto din sana niyang bumawi? Alam niya na naging unfair siya kay Xander dahil wala itong ibang ginawa kundi ang tulungan at mahalin lang siya. Xander, bakit ka naman ganyan? Humihikbi niyang hinalikan ang binata habang umiiyak ito. Hindi mo man lang kami pinaghanda. Hindi ganito, hindi dapat ganito. Binuhos na niya lahat ng luha niya. Then suddenly she felt a tap on her head. Napaangat siya agad ng tingin at nakita niyang nakangiti sa kanya si Xander. Pero kahit na nakangiti ito, tagos hanggang puso niya ang sakit ng mga ngiting iyon. Lalo pa nang mahuli niyang tumulo ang luha sa mata nito. Why are you crying, Lena? Tanong nito na animoy wala siyang alam. Ang daye mo, Xander. Bakit? Bakit wala kang sinabi sa amin? Tanong niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari ito. Hindi niya inaasahan. Sa lahat ng maaring magkasakit, bakit siya pa? Parang pinipiga siya sa sakit. He chuckled a bit. Ano ka ba? I am perfectly fine. Huwag ka nang umiyak. Palagi mo akong makakasama. Hindi kita iwan. Isa dahil doon ay mas lalong napahagulgol si Helena. I didn't know about anything. I wish I had known. Sorry, Xander. Wala akong alam. Napakawalang kwenta ko. Paninisi nito sa kanyang sarili. Naaalala mo pa ba noong gabing sinabi ko sa iyo na isipin mo na lang, isa akong buwan? Isang araw, kapag wala na ako, hindi ibig sabihin noon ay hindi mo na ako kasama. Like the moon, malayo man ako, pero hindi ako mawawala sa tabi mo. Tila sasabog na sa sakit ang puso ni Helena. Wala itong mapagsidlan. Hindi. Ano ka ba? Bakit mo ba sinasabi iyan? Walang mawawala. Hindi mo ako iiwan. I love you, Lena. I love you so much. But I think kailangan na kitang isuko. Natigilan si Helena sa mga sinabi nito. Xander, itigil mo nga iyan. Dito lang ako. Kung kinakailangan samahan kita hanggang sa gumaling ka, gagawin ko.
LM finally letting you go, Helena. I am giving up on you. Mariing umiling-iling ang dalaga. Hindi sabi. I won't. Dito lang ako. Walang humpay ang pag-iyak nito. Hindi alam ni Xander ang gagawin niya. Wala na rin siyang nagawa kundi ang magpatulo ng luha mula sa kanyang mga mata. He's still alive, pero pakiramdam niya ay unti-unti na siyang pinapatay sa sakit. Kasunod ng tagpong iyon ay nagsidatingan ang mga kakilala ni Xander. Even his own mom. Alam na rin nila ang lahat. Napahagulgol ang mami niya na niyakap siya. Ito na siguro ang isa sa pinakamasaya at pinakamasakit na tagpo sa buong buhay niya. Ang makita ang mga kakilala at kaibigan niya, magkakasama. Anak, nandito lang si Mormy. Lalaban tayo. Kakapit ka ha. Tumanggaw tangulang si Xander kahit na alam niya sa sarili niya na hindi naman kaya ng katawan niya. Hawak-hawak ni Helena ang kamay nito. Napakalamig noon. Nariyan si Bea, si Carlo, at ang mga magulang ni Helena. Dali-dali rin silang nagsipunto nang malaman nila ang lagay ni Xander. Nang kumalma ang lahat ay hindi napigil ang magsalita ni Xander. Everyone is here, but where's my baby girl? Tanong nito. Si Tinsley ang hinahanap niya. Hindi ko siya dinala, Xander. Hindi ko kakayanin. Can you bring her here tomorrow? He asked. Pero hindi natin sasabihin sa kanya ang kondisyon ko. Just tell her I have a fever. And again, nakaramdam ng lungkot si Helena. Pero kung ito ang gusto ni Xander, pagbibigyan niya ito. Bukas na bukas din. Nabalitaan rin ni Timothy ang tungkol sa nangyari kay Xander. Sa makatuwid, iyon ang pinag-uusapan nila ngayon dahil naging maingay iyon. Karma na siguro yan ni Helena. Yan tuloy. Kawawang Xander, wika nito sabay higop ng orange juice niya. Sa labas-labas kasi sila ni Timothy kumain ngayon para may iba naman. Hindi naman nila pinagsisihan dahil masarap din naman ang pagkain. Habang nakikinig kay Helen ay hindi mapigil ang mag-alala ni Tim. Han, I guess it's not right to speak that way of others' misfortune. Hindi magandang pakinggan. Alam mo, ikaw, lagi ka na lang, Bakit ba pakiramdam ko, you are always taking their side? Dahil ba kay Helena? Dahil ba sa mga alaala niyong dalawa? Hindi napigil ang masigaw ni Helen dahil sa biglang uminit ng ulo niya. Oo, nariyan nga sa kanya si Tim, pero may mga araw at gabi na hindi niya iyon maramdaman dahil madalas tahimik si Tim sa isang sulok. Never rin siya nitong ginalaw. Dagdag inis sa kanya, napakunot ng noo si Timothy. Inaamin mo ba na may past talaga kaming dalawa? Is it more than just a one-night stand, Helen? Tell me the truth. Napasinghap ang dalaga sabay takip ng bibig niya. Napakagat siya ng labi niya. What the heck? Nadulas pa tuloy ako. Buwiset. Nina talaga. Wika niya sa isipan. Ano ba? Ginugulo mo kasi ako, Wala, Leon lang talagang one night stand na iyon. Huwag mo kasi akong ginugulo. Zero okay. Tila napipilitang maniwala ang binata. Napabuntong hininga na lamang ito habang nakatanaw sa kawalan. Binabagabag talaga siya. He feels like there is something inside his chest that belongs to Helena. Can you not think of them anymore, honey? Our wedding is in 2 days now. I cannot really wait to be Mrs. Silvestre, honey. Matamis ang pagkakasabi no ni Helen. Malapit na niyang maisakatuparan ang mga plano niya. And if that happens, Timothy would be finally hers. Ngumiti lang si Timothy. Hindi niya lang ipinahalat pero biglang kumirot ang ulo niya. He felt a sudden pain at bigla na lang nag-flash sa mga alaala niya ang wangis ng isang babaeng kaya niyang matukoy kung sino kahit isang segundo lang niya iyong nakita sa mga alaala niya. Pinagpapawisan siya ng malagkit. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya dahil kilalang kilala niya iyon. Hindi siya pwedeng magkamali. Hoy, nakikinig ka pa ba? Para naman akong walang kasama dito, Reklamo ni Helen. Kung kanina ay bad trip siya, mas lalo yata siyang nagkaroon ng dahilan para mas mabad trip pa sa binata. Napalunok ng laway niya si Tim nang bumalik siya sa kanyang ulirat. Han, sorry, may iniisip lang. Pasensya na. Ewan ko sa'yo. Kanina ka pa absent-minded. Kung saan naman malapit na ang kasal natin, ngayon ka pa naging ganyan. Mahal mo ba talaga ako? Nag-hysterical na ito sa loob ng restaurant. Napalingon si Timothy sa paligid nila dahil nabahala ito nang makitang pinagtitinginan na sila ng mga tao.
Parang nauupos siya sa kinauupuan niya. Hinawakan niya sa kamay si Helen para pakalmihin ito. Honey, I am sorry. May inisip lang kasi talaga ako. But sorry talaga. Nakabusangot na bamantong hininga ang dalaga. Fine. Matitiis ba naman kita? Ikaw naman kasi, Thanks, Han, nakangiti niyang sagot. But deep inside, naguguluhan na siya. Hindi na niya malaman kung sino sa kambal ang paniniwalaan niya. Si Helen na matagal na niyang nakasama, o si Helena na hindi niya maalala. Gulong-gulo ang isip niya at as long as iniisip niya ang nakaraan niya ay mas lalong sumasakit ang ulo niya. Nang makauwi sila ay naabutan nila si Helena na natutulog sa sala, nakasandal lang ito sa sofa at mukhang pagod na pagod. Kitang-kita ang pamumugto sa mga mata nito. Hindi ito pinansin ni Helen dahil dumiretso ito agad sa kusina para uminom ng tubig. Si Timothy ang napatigil habang pinagmamasdan niya si Helena sa ganoong posisyon. He can feel his heart breathing abnormally. Maski siya ay hindi iyon maipaliwanag. May something sa puso niya na tila nagtutulak sa kanya na ayusin ang pagkakahiga nito. Hindi niya namamalayan na inaayos na nito ang pagkakahilig ng ulo ni Helena sa sofa. Kinunan niya ito ng unan para mas maging komportable ang pagtulog nito. Here you go. Sa tahimik na hapon ay tanging malakas na lamang na pagtibok ng puso niya ang naririnig niya. Nararamdaman niya lang ito kapag nakikita niya si Helena. Although he can't find her in his memories. Bakit pakiramdam ko, kilala ka ng puso ko, Helena? Anong mayroon tayo at ganito na lang kung tumibok ang puso ko sa'yo? Tanong nito sa natutulog na si Helena. Nang bahagyang gumalaw ito ay napaayos ng tayo niya si Tim at bahagyang dinistansya ang sarili niya mula kay Helena. Saktong kababalik rin noon ni Helen kaya mabuti na lang talaga. Zero, ba't nakatayo ka lang dyan? Umakyat ka na sa taas at magpahinga. Don't tell me, you enjoyed looking at Helena's face. Ani Helen sa kanya. Namutla siya. Guilty siya dahil iyon ang totoo. Pero kailangan niya ay deny kung ayaw niyang mabugan ng apoy ng nobya niya. Il wasn't. Pagsisinungaling nito. Napataas ng kanyang kilay si Helen na tila kinikilatis ang pagkakas-agot ni Timothy. Isinawalang bahala na lamang niya iyon dahil alam naman niyang tulog ang kakambal niya. Okay, good. Tara na nga sa taas. Hayaan mo siya dyan magpaka-miserable. For sure, tulog na lang ang pahinga niyan sa kaiyak dahil mamamatay na ang Prince Charming niya. Mahal niya ba si Xander? Nagtataka nitong tanong. Para siyang bata na matanong sa nanay, nagsalubong ang mga kilay ni Helen. No, but as you can see, Xander is her knight in shining armor who's always by her side. Ikaw ang mahal niyang malandi kong kakambal. Kaya nga siya ganun kadesperada para maghabol sa iyo kasi, mahal na mahal ka niya. Noon pa, kahit nung nagsisimula pa lang tayo, lihim na siyang may gusto sa iyo. See, I can't believe that my own sister would betray me like that. Kaya huwag ka nang maniniwala pa sa mga sasabihin niya. Napayuko si Timothy saka sumunod na lamang kay Helen na nauna nang umakyat papuntang taas. Nang makailang hakbang na siya ay napataygil siya at saglit na sinulyapan si Helena. She now looks comfortable in her sleeping position. Much better. Napangiti si Timothy. Hindi niya napigilan ang sarili niya and he just listened to the sound of his heartbeat. Kinabukasan ay maagang pinaliguan ni Helena ang anak niya. Ngayon niya kasi ito dadalhin sa hospital nang makabisita naman sa Daddy Xander nito. Walang sinabi si Helena tungkol sa sakit ng binata dahil ayaw niyang masaktan ang anak niya. Sigurado siya doon. Hindi pa nga natatapos ang sakit ng puso nito dahil sa pagkawala ng memorya ni Timothy sa kanila tapos heto na naman. Panibagong dilubyo sa buhay nila na kailangan nilang lampasan. Naaawa siya sa anak niya. Masyado pa itong bata para ma-expose sa ganitong mga problema. Sa edad niyang ito ay dapat paglalarp at saya lang ang iniisip niya. But life is indeed tricky. Hindi sila mananalo kung hindi sila matibay. Mommy, is Daddy Xander okay? Inosenteng tanong ng bata. Tumanggaw-tango lang si Helena. Pero hindi niya matingnan sa mga mata ang anak niya dahil baka mahalata nitong nagsisinungaling lang siya. Hindi pa naman siya magaling magsinungaling. Oo naman. Okay lang ang Daddy Xander mo. Ang sabi nga ng doktor, gagaling na siya, Pagsisinungaling ni Helena.
Pilit na pinipigilan niyang umiyak pero sadyang tinatridor siya ng luha niya. Para hindi mahalata ni Tinsley ay simple niya itong pinunasan. Thank God. Nakangiting sagot ni Tinsley. I miss him though. When we see him again, I will hug him as tight as I could as if it would be the last time. Napakagat ng labi niya si Helena. Gustuhin man niyang humikbi, hindi pwede. Naiyak siya sa mga sinabi ng anak niya. What if it would be the last? Kakayanin kaya nila? Kakayanin kaya ng anak niya? God, bakit mo naman kailangang bigyan kami ng ganito kalaking dagok sa buhay? Wala na ho ba akong karapatang sumaya kahit man lang sa mga taong nakapaligid sa akin? Kahit man lang sa mga kaibigan niya na lang siya sumaya. Pero mukhang pati ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay niya, mawawala na rin sa kanya. Masyadong madaming mangyari. Nagsisisi siya dahil hindi niya agad napansin. Sa sobrang focus niya kay Timothy, hindi niya namamalayan na si Xander pala ang nanggang-ailangan ng totoong pagkalinga. Yes, sweetie. That would be really great. Daddy Xander would be really happy if you hug him. Nang matapos siya sa pag-aayos sa anak niya ay lumabas na sila ng kwarto, minaneho niya ang kotse niya. Hindi na ito nagamit mula nung pansamantala silang umuwi ng Laguna. Ngayon niya lang ulit ito nagamit. She missed her car. Nakangiti lang si Tinsley sa side mirror ng kotse. Nakikita iyon ni Helena. Sana lang huwag mapalitan ng pagluha ang mga ngiting iyon ng anak niya. Her happiness is Helena's happiness too. Are you excited to see Daddy Xander, baby? Tanong niya. Yes, of course, Mom. Who wouldn't be? I want to kiss his cheeks. You know, Mom. I wish Daddy Xander is my real dad. He always make me feel loved and wanted. But honey, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang siya sa mundo. Iyon ang mga bagay na tumatakbo sa isipan ni Helena na di na niya masabi pa. Hindi siya handa sa magiging reaksyon ng anak niya. Sa kalagitnaan ng biyahe ay halos masabsob silang dalawa nang biglang pumutok ang gulong ng kotse ni Helena. Shoot, she forgot. Matagal na nga pala niya itong hindi nagamit. Nakalimutan niyang palitan ng gulong. Kinabahan naman siya doon. Mommy, what was that? Bulalas ni Tinsley sa sobrang gulat niya. Kinabahan rin ito ng husto. Sorry, anak. Nasira ang gulong ng kotse, Hayes, paano ba ito? Mukhang malayo-layo pa naman ang hospital. We need to call Tita Bea. Suhestyon ni Tinsley. Naku, mabuti na lang talaga at naisip niya iyon. Hindi agad naalala iyon ng mommy niya, Helena was about to call Bea pero biglang may humantong kotse sa may gilid ng kalsada kung saan sila nasaroon. Napatingin agad si Helena para makilala kung sino iyon. Nang buksan nito ang bintana ng kotse ay doon na siya bahagyang napaatras. Si Timothy, mukhang mag-isa lang siya ngayon at wala si Helen. Hindi alam ni Helena kung kakausapin niya ba ito o ano. Ang alam lang niya, sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Sumakay na kayo. Mukhang malayo pa ang pupuntahan niyo, Daddy, sigaw ni Tinsley. Umiwas ng tingin si Helena. Hindi na. Kaya na namin ta. Just go. Umalis ka na. Pagtatiboy niya. Napakunot ng noo si Tim. Come on, I am being nice here. Pwede mo namang ipakuha na lang ang kotse dito sa kaibigan mo. Saan ba ang punta niyo, bata? Tanong nito kay Tinsley. Tinsley is my name and you are my dad. Stop calling me kid or bata or whatever because I am your daughter. Okay, Daddy. Pagtatama nito. Natawa ng miyena si Timothy. Okay, fine. If that's what you want. Ano, hindi turbo talaga kayo sasakay? Muling tanong nito. Para bang wala lang sa kanya ang lahat. Bakit pa nga ba magtataka si Helena? Sa hindi nga sila nito maalala. Dapat magpasalamat na lang siya dahil kahit papaano, nagmamagandang loob ito. Mommy, let's go. Come on. Pagpupumilit ng bata sabay hila sa kamay ng mommy niya. Napangiwi si Helena na halatang napipilitang maglakad at sumakay ng kotse. Nagangat ng tingin ang binata sa kasyang initian. Although it was a little bit awkward, lihim rin siyang napangiti ng makasakay na. Ewan niya ba, this feels different, pero alam niyang panandalian lang ito because of Helen's absence. Nakakaiyak lang dahil nagka-amnesia na ito at lahat pero na kay Helen pa rin umiikot ang mundo niya.
Akala ko talaga hindi ka nasasakay. Pwede ba yun? Nakasakay na ang anak natin, Ilmin, anak ko lang pala dahil ayaw mo namang akuan. Supalpal ni Helena. I don't know if you are really telling the truth or not. Hindi na mahalaga. Para saan pa kung isang tao lang ang pinaniniwalaan mo, di ba? Pabalang na sagot ni muli ni Helena. Bago ini-start ni Timothy ang kotse niya ay nagsalita pa ito. But my heart seems to remember you, Helena. Hanggang ngayon ay daladala pa rin ni Helena ang kaunting kilig sa puso niya. If Timothy's heart can somewhat remember her, sana magandang senyales iyon, sana ay may magandang patutunguhan. Nagkaroon siya ng pag-asa muli na maniwala na babalik ang alaala nito. Malapit na, sinusundan mo ba kami? Mataray na tanong ni Helena. Paakyat na kasi sila ngayon sa kwarto ni Xander at tahimik pa rin na nakasunod ni Tim sa kanila. Tuloy ay nagtaka si Helena. No, I am not. I just want to see Xander. Ang sabi kasi nila masam namilog ang mga mata ni Helena. Mabilis niyang inilapat ang daliri niya sa bibig ni Timothy to shut him up dahil natatakot siyang marinig ng anak niya ang sasabihin nito. Pinandilatan niya si Timothy. Nangungusap ang mga mata niya na tila sinasabing huwag na nitong itutuloy pa ang sasabihin niya. Hindi niya napansin na na-corner na pala niya si Timothy sa gilid ng hallway habang nakasandal ito sa pader. Tumanggaw-tango naman si Tim na mukhang naintindihan naman agad ang ibig ipahiwatig ng dalaga. His heart is beating fast like the usual. Lalo pa at halos ilang inches lang ang layo ng mga mukha nila sa paghahalikan. Mommy, what are you doing to Dad? Nababahalang tanong ni Tinsley. Looks like his mom is acting like a superior now. Dahil doon ay napabitiw na si Helena. Na-realize niya na sobrang lapit ng katawan at mukha nila ni Timothy sa isa't isa kaya nakaramdam siya ng hiya. Lalo pa at napansin iyon ni Tinsley. Wala, anak, wala lang yun. Pagsisinungaling niya. May lamok kasi sa bibig niya. Pinatay ko lang. Dahilan pa nito. Oh, well, really sagot ni Tinsley na mukhang hindi pa kumbinsido. What were you saying a while ago, Dad? Tanong muli ni Tinsley. Ops, kids don't easily forget. Wala iyon, bata. Wag mo nang isipin, sagot ni Timothy thinking Tinsley is just a random kid who calls him Dad. I said don't call me that way. Didn't you know that I was named after you? You are Timothy and I am Tinsley. I hate you Dad. Pagtatampo nito. Nangunot ang noo ng binata. Nag-iisip, pilit pinagtatagpi ang lahat. Habang si Helena ay hindi nagawang ibuka ang bibig niya. Alam niyang madami pang mga tanong sa isipan niya si Timothy ngayon, pero malakas ang kutob niya na malapit nang masagot ang mga iyon. Hindi lang dapat siya mawalan ng pag-asa. Everything's going to be alright. Sorry, bulalas ni Tim. Napahinto si Helena at Tinsley sa paglakad nang huminto ang binata. Tila nagtatanong ang mga mukha nilang mag-ina. He is saying sorry for what? Tanong ni Helena sa isipan niya. Sorry if I couldn't remember you too, he said then sighed. Bakas sa mukha nito na nahihirapan na rin siya. For not remembering everything. If by the time I remember you, will you be willing to accept me again? Tumangala ito matapos niya iyong sabihin. His eyes met with Helena's eyes and she seems going to cry again. Why not? My daughter needs a dad. Tim bit his lower lips. I wish it would happen as soon as I'm not married yet. Sarkastikong natawa si Helena. If you are really decided on marrying my twin, Tim. Kahit na hindi pa bumabalik ang mga alaala mo ng tuluyan, go for it. Pero sana huwag mong pagsisihan kapag naitali ka na sa kanya. Kung ako sa'yo, listen to everyone around you. Hindi mo ba napapansin kung bakit halos tutol ang lahat maging ang pamilya ko sa kasal niyo? The answer lies within your head. Decide, Tim. Decide before it's too late. Iyon na lamang ang naipayo ni Helena sa binata bago sila tuluyang pumasok sa kwarto ni Xander. Naiwan ito doon na tila nakatulala sa kawalan at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. How can he let go Helen kung ito ang naaalala ng utak niya? How can he live without? Pagod ang katawan ni Xander nang abutan nila. Magdamag lang itong nakahiga sa kanyang kama sa hospital. Tumatayo na lang kapag magbabanyo. Awang-awa si Helena sa sitwasyon nito.
Gayunpaman, hindi nito nakalimutang ngumiti nang masilayan niya sina Helena at Tinsley na bumisita sa kanya. Tila lumalakas siya kapag nakikita niya ang dalawa. Tinsley, he uttered. Lumapad ang ngiti ng bata at agad na napatakbo para yakapin si Xander. Daddy Xander, Mom told me you're doing good. I am so glad to hear it from her. Get well okay. We have lots of places to visit together. Wika nito. Bakas pa ang sigla sa boses niya. Tila walang bakas ng anumang pagdududa sa tunay na kondisyon ni Xander. Yes, of course. We'll visit more places together kapag nakalabas na ako ng hospital, sweetie, nahihirapang sagot ng binata. Nahihirapan na rin kasi siyang huminga ngayon. Sobrang bilis na kumalat ng sakit sa buong katawan niya. Sobrang hirap para sa kanya dahil pakiramdam niya, unti-unti na rin naman siyang pinapatay ng sakit. Nalululuhang napatikip ng bibig niya si Helena. She couldn't make a sound dahil baka marinig siya ng anak niya. Napakahirap. Napakahirap na pagsinungalingan ng bata pero kung ito ang makakabuti, ipagdadasal na lamang nila. Alam mo ba, anak? Kahapon ka pa hinahanap nitong Daddy Xander mo, hindi mapakali hanggat hindi kanya nakikita. Ikaw yata ang lakas niya. Mas gusto kanyang makita kaysa sa kin, Natatawang kwento ni Helena sa anak niya. Pinaupo niya ito sa hospital bed kung saan nakahiga si Xander. Sinusuklay-suklay lang ng binata ang buho ni Tinsley. He's going to miss this little girl so much. At siguradong ganun din ang bata sa kanya kapag mawala na siya. Nararamdaman na niya ang paghina ng katawan niya araw-araw, sobrang bilis. Alam niyang anumang araw mula ngayon ay lilisanin na niya ang lahat, maging si Helena ang babaeng pinakamamahal niya. Gayunpaman, tanggap na niya ang magiging masakit niyang wakas dahil nagawa niya ang lahat para sa dalaga. With all the best that he could, he stayed by her side. At ngayon, ang hiling na lang niya ay samahan siya nito kahit sa huling sandali man lang ng buhay niya. Pinagmasdan lang ni Helena na sulitin ni Xander at Tinsley ang moment nilang dalawa. Panay nga ang picture niya because they really look good together. Hindi niya ma-imagine na mawawala na isang araw si Xander sa kanila. Leon siguro ang isa sa magiging pinakamapait na araw ng buhay niya. Kinahapunan yon ay pinasundo na niya ang bata kay Bea. Napagod kasi ito kalalaro sa Daddy Xander niya. Kahit hirap na hirap ang binata ay pinagbigyan niya ito. You look tired. Heto, magtubig ka muna. Ikaw naman kasi, Pwede ka namang magsabi kay Tinsley na pagod ka na. Bakit mo siya hinayaang makipaglaro sa iyo magdamag? Nag-aalala nitong tanong. Hayaan mo na. Minsan na lang yun at baka hindi na rin maulit. Umiwas ito ng tingin sabay belang ng kanyang paningin sa labas ng bintana. Ano ba iyang sinasabi mo? Huwag kang magsasalita ng ganyan. You'll spend more earning and night with US. Magkakasama pa tayo ng matagal so stop saying those negative things. I wish, Lena. I wish. He's already lost his hope because he already accepted the fact that his end is very near. Wishes do come true, Xander. Nilapitan niya ang binata saka ito binigyan ng isang matamis na halik sa noo. Nang lamapat ang malanbot niyang mga labi sa noo ni Xander ay napapikit na lamang ang binata para namnamin ang sandali. Can you tell me you love me? Mapanuyong wika ng binata sa kanya. Ngumiti si Helena at kasunod yun ay ang pagbagsak ng mga luha niya sa mata. Tumanggaw-tango siya. I love you, Xander. I love you, she uttered. Para siyang nilalamon ng sakit. Thank you for granting my wish, Lena. Hindi na napigilan pa ng dalaga na yakapin ito. Layek lang siya ng iyak habang nasa bisig niya ang binata. Magkayakap na talaba ayaw na niyang matapos ang araw na ito. Xander has been a good friend to her at wala itong hininging kapalit kahit kailan. Nagsisisi siya na hindi niya naalagaan ang isang taong katulad ni Xander. He is a precious gem na natabunan ng mga bato. Sa kalagitnaan ng yakap na iyon ay nagpaalam ang binata. Magpapahinga na ako, Lena. Can you stay by my side while I sleep? Tumanggo ang dalaga bilang pagsang-ayon. Hindi niya ito may iwan ng ayon. Mula ng hospital ito ay siya na ring taga-bantay dito. Minsan ay kapalit niya ang mommy ni Xander na siya ngayong nag-aasikaso ng business nila. Sweet dreams, Xander. Sleep now. Alam kong pagod ka. She didn't mean anything with her words.
Habang hawak ang kamay ng binata ay inihimlay niya ang ulo niya nang sa balikat nito to stay with him while he sleep. Pero hindi pa man siya nakatutulog nang biglang tumunog ang makina na nagmomonitor ng buhay nito. Napatayo si Helena sa kaba at takot. Hindi ito maari. Hindi ngayon, Xander. Huwag naman ngayon. Humihikbi niyang wika sa isipan. Xander, tawag niya sa pangalan nito. Nagmamad-ali siyang tumawag ng doktor. They tried to revive him. Hindi sila agad sumuko, pero mukhang katawan na ng binata ang umayaw. I am so sorry for your loss, Ms. De Guzman. Time of death, 6:30 in the evening. Naluluhang napatanaw si Helena sa labas. The moon is shining so bright. Umiiyak siya habang pinagmamasdan ng walang buhay na katawan ng binatang nariyan sa tabi niya sa lahat ng oras. Like the moon, he shined brightly for her. He guided and loved her in many ways. At ngayon, na malayo na sila sa isa't isa. Wala siyang magawa kundi ang pagmasdan na lamang ang buwan, iniisip na si Xander iyon, nakangiti sa kanya mula sa malayo. I can't cry enough, Xander. You were there. Hindi no ako kailanman iniwan. Lagi kang nasa tabi ko. Pero bakit? Bakit ngayon, umalis ka? Paano na ako? Napakabilis ng pangyayari. Hindi man lang siya pinaghanda. Nanginginig pa siya sa mga oras na ito. Ni hindi niya mahawakan ang cellphone niya. Bumukas ang pintuan at niluwanon si Timothy. She didn't expect him to be still outside. Hindi ba ito umuwi? Nang makita niya si Tim ay agad siyang napatayo at tumakbo para yakapin ito. Nagulat ang binata, but he also found himself hugging Helena back. Gusto niyang makisimpat siya sa nararamdaman nito. Nasasaktan rin siya. Hindi niya maipaliwanag pero ayaw niya itong nakikitang nasasaktan. It's making him even more sad. Don't cry. I am sure he is in a good place now. Pagpapakalma niya rito habang hagod-hagod ang likot nito. Hikbi lang ng hikbi si Helena sa mga yakap niya. Hindi iya alam kung saan nanggagaling ang ganoon karaming yuha pero alam niyang hindi pa iyon mauubos. Hindi ako handa, umiiyak na wika nito. Tahan na, Helena, tahan na. Mga salitang iyon ang kumalma sa dalaga. She felt a little lighter. Nang mahimasmasa ng konti ay agad niyang tinawagan ang mga pamilya, at kaibigan nila ni Xander para sabihin ang balita. They were all devastated to hear the very shocking news. Lalo na ang ibang walang alam sa kondisyon ng binata na nagulat na lang wala na ito. She knows how devastating this could be. Lalo na sa mommy ni Xander na siyang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Someone's life could really end in just one blink. When life is almost a fairy tale, there comes a nightmare that comes after. Alam niya na hindi ito ang katapusan ng lahat. They still need to move on and move forward. Mahirap tanggapin. But as she looked at Xander's face, pakiramdam niya ay natutulog lang ito. It was a peaceful sleep. Napangiti siya. Hindi ko alam na panghabang buhay ka na palang matutulog, Xander. Maraming salamat sa lahat. Hindi ko man natumbasan ang pagmamahal na ibinigay mo, alam ko na masaya ka na kung saan ka man nakarating ngayon. Your journey ended so soon, pero alam kong kasama ka namin. Tulad ng isang buwan sa malamig na gabi ay patuloy mong ilawan ang madilim kong mundo namin ni Tinsley. Wherever he is right now, I know he's smiling happily while looking at everyone he left behind. Si Timothy ang nagsalita. Things will be better soon. Magiging mas masaya si Xander kapag pinalaya mo na ang puso mo sa sakit. Dugtong pa nito. Salamat. Tipid na sagot niya. Nagpapasalamat rin siya kay Tim kasi kahit hindi siya nito maalala, nandito ito sa tabi niya ngayon. Sa kanya niya iniyak ang lahat. Sa kanya niya ibinuhos ang mga luha na dala ng sakit ng pagkawala ni Xander. And she knows, everything will be gone and will turn into a memory one day. Xander would be one of her beautiful memory.